Samantala, hinarang ng PNP Highway Patrol Group ang isang pick-up dahil sa maling paggamit ng green plate na ibinibigay lamang sa mga electric vehicle. Sa magkahiwalay po na operasyon naman, isa pang pick-up at isang truck ang nabistong may kargang mga smuggled na sigarilyo. Balitang hatid ni June Veneracion. Hindi na nakaporma ang isang aktibong pulis at 3 niyang kasama, kabilang ang isang minor de edad, nang maabutan ng mga miyembro ng HPG o Highway Patrol Group sa Iligan City. Ang bilis ng takbo nyo eh. Sakay ng pickup truck, humarurot daw ang mga suspect ng parahin. Sa loob ng kanilang sasakyan, nakita ang mga kahon ng hinihinalang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. They got away from one checkpoint to another. That's why na hinabol siya ng Highway Patrol. Sa Negros Oriental, 20 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo naman ang nakumpiska ng HPG. Nakita ito sa abandonadong truck. Isa pang tinututukan ng HPG ang mga gumagamit ng green license plate kahit hindi electric o hybrid ang kanilang sasakyan sa ilalim ng Electric Vehicle Industry Development Act. Exempted sa number coding ang mga ganitong sasakyan. Ito ay isang diesel na SUV pero merong kakaiba sa sasakyan ito. Tingnan nyo. Ang plaka niya, kulay berde. Ang mga ganyang klaseng plaka ay ini-issue lang doon sa mga hybrid o di naman kaya mga electric vehicle. Nag-viral kasi ang sasakyan ito dahil nga merong green plate at dahil dyan ay nagsagawa ng operasyon ng Highway Patrol Group. Meron pang natunto ng HPG na pick-up na green din ang plaka kahit diesel ang makina. This operation is in response to growing reports of fake or misclassified green plates. We remind the public, vehicle plate classification is not optional. It is a legal requirement and misrepresentation may result in penalties and inconveniences. Humarap ang may-ari ng SUV sa HPG para magpaliwanag. Ang mismong car dealer daw ang nagbigay sa kanya ng plaka, 1 buwan matapos ilabas sa kasa ang sasakyan. Try namin ibalik kasi alam namin na it's supposed to be an EV plate. And then we never abused the use of the card. I have another service vehicle na pwedeng magamit. It was an error on the part of the one issuing authority, which is the LTO. Pero sa record ng LTO, regular plate lang ang nakadeklara para sa SUV at pickup. Kaya may isinasagawa na ngayong investigasyon. So malinaw talaga na merong hocus-pocus na nangyari. So kailangan natin siguraduhin saan ba nagmula ito. Yun ang importante dito eh. Makita natin sino yung mga responsabling tao na involved sa mga bagay na ito. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nadagdagan pa ang mga lugar na nasa state of calamity kasunod ng mga lindol sa Davao Region. Sara, saan yung mga pinakabagong lugar dyan na nagdeklara ng state of calamity? Connie, nasa state of calamity na rin ang Tarragona na katabing bayan ng Manay sa Davao Oriental. Ayon kay Mayor Bulaong, 10,000 pamilya ang naapektuhan ng malalakas na lindol. 2,000 sa kanila ang nasa evacuation area pa rin, kabilang ang mga nananatili sa mga tents sa municipal grounds. Pangamba ng ilan baka magka-aftershocks habang nasa bahay sila. Apektado na rin ang kanilang mga hanap buhay. Patuloy ang pamimigay ng food packs at tubig. Ayon sa LGU, inihahanda na ang relocation site para sa mga residente. Kabilang ang 3 minero sa Pantukan Davao de Oro sa mga nasawi dahil sa malakas na lindol nitong Biyernes dito sa Davao Region. Nagtulungan ang ilang lalaki sa paghuhukay sa mga kapwa minero nilang natabunan ng guho sa gilid ng bundok sa Barangay Kingking. Nakaligtas ang ilan pero bangkay na ang 3 nilang kasamahan ng matagpuan. Kasunod ng insidente at dahil sa posibilidad ng aftershocks, sinuspinde ng provincial government ang operasyon ng mga minahan sa Davao de Oro. Sa kabuuan, 4 ang nasawi sa probinsya dahil sa lindol ayon sa Department of Health, Davao Region.
Mahigpit na yakap at matatamis na ngiti mula sa kanilang pamilya ang sumalubong sa 20 bihag ng grupong Hamas sa kanilang pagbabalik sa Israel makalipas ang 2 taon. Pinakawalan sila kasunod ng napagkasunduang ceasefire ng Israel at Hamas na pinangunahan ng Amerika. Kapalit nito, pinalaya na rin ang 250 Palestino na ikinulong sa Israel, pati ang 1,700 na ikinulong sa Gaza. Tsaka sakay sila ng ilang bus na inabangan ng libo-libong kapwa Palestino. Ayon kay US President Donald Trump, ito na ang pagtatapos ng mahigit 2 taong gyera ng Israel at ng Hamas. Balik naman tayo dito sa bansa. Kumuha tayo ng update sa sitwasyon sa Manay, Davao Oriental, kasunod po ng mga naramdamang malalakas na aftershocks doon. May ulat on the spot si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Yes, tama ka dyan, Connie. Ramdam pa rin yung mga malalakas na aftershock dito. Kaya yung mga residente nasa labas pa rin ng kanilang mga bahay. Linog! Iso dyan! Sa kalagitnaan ng pagsushoot ng news team sa Sitio Bubonao, Barangay Holy Cross sa Manay, Davao Oriental, biglang lumindol. Kaya ang mga residente nagpiglasan palabas ng kanilang bahay. Maraming bahay rito ang pinadapa ng mga nakaraang pagyanig, kaya sa mga tent na lang sila natutulog. Samantala, pahirapan pa rin ang pagkukunan ng maiinom na tubig. Umaasa sila sa mga donasyon. Ang iba naman, kumukuha na lamang ng tubig mula sa poso na pinapakuluan para may mainom. Ang iba, kumukuha sa bukal at ilog. Patuloy naman daw ang pamimigay ng mga maiinom na tubig, pero may mga barangay pa rin na, Connie, na hindi pa naaabutan ng tulong, lalo na yung mga nasa malalayong barangay. Pero patuloy naman yung relief operations ng LGU hanggang sa maabutan yung mga malalayong barangay na hindi pa naaabutan ng tulong. Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa mga aftershocks. Jandy Esteban. Ngayon pong Breast Cancer Awareness Month, muling pinapaalalahanan ang mga kababaihan na ugaliing mag-self-breast exam at taon-taong magpakonsulta sa doktor para maiwasan po ang mga malalang sakit. Balitang hatid ni Von Aquino. June 2018 nang makapani may layugan ng bukol sa kanyang kanang dibdib. Matapos magpatingin sa doktor na kumpirmang may breast cancer stage 2B siya. Agad siyang nagpa-opera at nag-chemotherapy. At pagkatapos ng mahigit 1 taong gamutan, idineklara siyang cancer-free. Si Ces Melo Santos naman hindi raw agad pinansin ang nakapangbukol sa dibdib hanggang sa sumakit na ito at nakaramdam na ng pagkahapo. March 2024 na diagnose siyang may stage 2 breast cancer. Matapos na mailalim sa chemotherapy at radiation, cleared na siya sa sakit nitong Abril. Ang kwento ni May at Ces, patunay na hindi death sentence ang pagkakaroon ng breast cancer. It was really, I believe, a miracle for me na if you feel something, go get it checked. Pag umedad ka na ng 30, mga ganun pataas, kailangan nag-check ka talaga yearly or kahit sa sarili mo, kakapaka man lang ng breast mo kahit wala kayong history. Sabi ng oncologist na si Dr. Norman San Agustin, curable o kayang mapagaling ang breast cancer hanggang stage 3. Kailangan lang ma-detect ng maaga at agad masimula ng gamutan. Sa ngayon, libre ang breast ultrasound at mammogram sa mga pampubliko at ilang pribadong ospital sa ilalim ng konsulta package ng PhilHealth. Isinusulong naman ang paggamit ng thermalytics, isang advanced medical equipment na mas mura sa mammogram. Costs only about 1,500, which we have a mobile unit that we've screened 12,000 patients over the past 12 months. Tip din ni Doc, ugaliin ang self-breast examination. Gawin ito kapag wala ang buwan ng dalaw, wala pa sa fertile stage at nasa iyong mid-cycle. Gawin daw ito ng nakatayo at nakahiga. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Eto na ang mabibilis na balita. Nagkabanggaan ang isang motorsiklo at pampasaherong jeep sa Marcos Highway sa Barangay Santolan sa Pasig. Batay po sa inisyal na investigasyon ng pulisya, mag-U-turn sana ang jeep nang biglang makabanggaan ito ang motorsiklong nasa parehong lane. Tumilapon ang 2 sakay ng motor.
Isinugod sa ospital ang lalaking rider habang dead on the spot ang babaeng angkas niya. Inaalam pa ang kanilang pagkakakilanlan. Nasa kustudiya na ng Pasig City Police Station ang jeepney driver na tumangging magbigay ng pahayag. Paliwanag ng kanyang operator, kababiyahe lang ng jeep nang mangyari ang aksidente. Inararo ng isa naman pong pampasaherong jeep ang mga plastic at concrete barrier sa Commonwealth Avenue dyan sa Quezon City. Ayon sa QCPD Traffic Sector, 8 ang sakay ng jeep, kabilang ang driver. 5 sa kanila ang kinakailangang isugod sa ospital dahil sa mga tinamong sugat. Ayon sa mga saksi, mabilis ang takbo ng jeep na nakipag-gitgitan umano sa isa pang jeep at isang taxi. Paliwanag ng driver ng jeep, nawalan ng preno ang jeep at iniwasan niya ang ibang sasakyan kaya siya bumangga sa mga barrier. Nasa kustudiya na siya ng mga otoridad at nakaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and multiple physical injuries.